Ang Pangulong Rodrigo Duterte mismo ang humihikayat ngayon sa mga kandidato para sa darating na halala na bigyang limitasyon ang bilang ng kanilang mga armadong bodyguards. Sa Talk to the People ng Pangulo kagabi, sinabi niyang ang lahat ng mga tatakbo sa eleksyon ay kailangang sumunod sa tinatawag na Alonan Doctrine. Ang doktrinang ito ang naglilimita sa bilang ng mga armed guards ng mga politiko. Anya pa, ang mga takot para sa kanilang kaligtasan ay maaaring idulog ang kanilang pangamba sa mga pulis o militar. I've communicated this to the cabinet that ang rule should really be followed yung Alonan Doctrine na lang. Mas maganda yon. That more than 2 bodyguards would be considered a private army. So, kung sino may mga kandidato, you limit yourself. And if you think that there is danger to your person in a certain place or a certain person, ipatawag ng RD o ipatawag ng Chief of Police at kausapin na iwasan lang yung away, lalo na gamit ng armas. Matatandaan ang Alonan Doctrine na ipinakilala ni dating Interior Secretary Rafael Alunan III na nagsasabing kinukonsidera ang 2 o higit pang armed men bilang private army kung kaya't nararapat na disarmahan ng gobyerno. Nagbigay babala din ang Pangulo na ang sinumang mabigong sumunod sa nasabing doktrina ay maaring arestuhin at litisin. I will arrest you and your bodyguards because I said that is yung mabutit na yan, the lesser people with arms with you, the better. Kung may fears ka, then you might write to the COMELEC or let them know, and to the police and military. Muli namang inulit ng presidente ang kanyang pangako na titiyakin umano ng kanyang administrasyon ng isang malinis at tapat na halalan, malayo sa dayaan at karahasan. Tandaan ninyo, hindi kami pabayag sa gobyerno na magkaroon ng terrorism sa election. Maniwala't kayo sa hindi, tutuhanin ko kayo. We will enforce the law to make the election peaceful. Tiniyak din ng punong ehekutibo sa publiko na mananatili siyang neutral sa pagpili at hindi mag-iendorso sa kahit na sinumang presidential candidate. Jinky Baticados, IBC News.